Oh, kumusta kayo? Handa na ba kayo para sa inyong kauna-unahang Korean conversation? Dito, tuturuan ko kayo kung paano magpakilala sa simple at magalang na paraan. Kaya, tara na, simulan na natin to. Okay, unahin natin yung pinaka-importante sa lahat. Pakinggan nyo to ha. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Ito po yung formal at magalang na paraan para sabihing hello sa Korean. Actually, ito yung pinakaunang salita na dapat mong kabisaduhin. Ayan, so pagkatapos nating bumate, syempre ang kasunod dyan ay pagpapakinala, di ba? Titingnan natin ngayon kung paano sabihin yung pangalan mo at kung taga saan ka. Okay, pakinggan nyo to ng mabuti ha. John은 Twan입니다. John은 Twan입니다. John은 Twan입니다. Ang ibig sabihin niyan ay ako si Twan. Ito yung gagamitin mo para sabihin ang pangalan mo. Alam nyo, ang ganda sa pattern na to, para ka lang nagbubuo ng puzzle. Yung chonen o jonen, yan yung ako po. Tapos yung imnida o imnida, yan naman yung formal na verb na I or am. So ang gagawin mo na lang, ilalagay mo yung pangalan mo sa gitna. Halimbawa, Jonen Juan imnida. Ang dali lang, di ba? O, sige nga, try nyo. Kayo naman. Ilagay nyo yung pangalan nyo sa pattern na yan. Sabihin nyo ng malakas. Ayan, galing. Ganyan nga. Okay, next naman para sa bansa, pakinggan nyo to. Betenam saramimnida, betenam saramimnida, betenam saramimnida. Ang ibig sabihin niyan ay ako ay taga-Vietnam o I am Vietnamese. So, ang sekreto dito ay yung salitang saram o saram. Ang ibig sabihin niyan ay tao o person. Kaya, yung pattern, bansa, tapos idudugtong mo lang yung saramimnida. Para mo na rin sinabi na, ako ay isang taong taga-bansa. Simple lang, no? At syempre, para sa ating mga Pinoy, ito yung para sa atin. Pakinggan nyo kung gaano kaganda pakinggan. Philippines saramimnida. Philippines saramimnida. Philippines saramimnida. I am Filipino. Ang sarap pakinggan, di ba? Okay, move on na tayo sa susunod na parte. Pag-usapan naman natin kung paano ka magtatanong at sasagot tungkol sa trabaho. Ito naman ang paraan ng pagtatanong. Pakinggan nyo. 학생입니까? 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 Ang ibig sabihin nito ay estudyante ka po ba or are you a student? O dito, kitang-kita yung pinagkaiba. Kung napansin nyo, pag statement o pagsasagot, ang dulo ay imnida. Pero pag tanong, nagiging imnit ka? Yung dalang napapalitan ng ka. Ganun lang kasimple, may tanong ka na agad. At syempre, kailangan may sagot tayo, di ba? Ito ang isang posibleng sagot. Anyo huesa wonimnida. Anyo huesa wonimnida. Anyo huesa wonimnida. Ang kahulugan nito ay, hindi po, isa po akong company employee. Okay, mabilis na review ng tatlong bagong salita natin. Una, ang hindi ay anyo. 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 Pangalawa, yung estudyante ay hakseng. 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 At panghuli, yung company employee, yan ay huesawon. 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 Tandaan nyo yan, ha? Siyempre, para mas humusay ang usapan, dagdagan natin ng kaunti yung ating vokabularyo. Umpisahan natin sa mga bansa. Ang salitang bansa sa Korean ay nara. Madaling tandaan, no? O, tingnan natin ang ilang examples. Sige, ulitin nyo pagkatapos ko, ha? Ang South Korea ay Hanguk. 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 Ang Pilipinas, siyempre, Philippine. 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 At yung Vietnam naman ay Vietnam. 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 Galing! Okay, next category, mga trabaho. Ang salitang trabaho o occupation sa Korean ay jigob. Tingnan naman natin ang ilang mga halimbawa nito. Game. Sabayan niyo ko. Ang teacher ay seonsengnim. 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 Ang police officer, 경찰관. 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 Ang technician, 기술자. 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 At yung farmer ay 농부. 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 Mahusay. Ayan na. Eto na ang final part. Oras na para pagsamasamahin ang lahat ng pinag-aralan natin. Eto na yung ating huling pagsasanay.
Okay, nandito na sa screen yung buod ng lahat. Babasahin ko lahat ng Korean phrases ng 2 beses. Pakinggan nyo and subukang sabayan ha. Game. 안녕하세요. 저는 pangalan 입니다. Philippine 사람 입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Okay, isa pa. 안녕하세요. 저는 pangalan 입니다. Philippine 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Perfect! So, ang tanong ko na yon, handa na ba kayo para sa inyong pinakaunang Korean conversation? For sure! Sa mga natutunan nyo ngayon, kayang-kaya nyo nang magpakilala. Ang kailangan na lang talaga ay practice ng practice. At dito na muna nagtatapos ang ating lesson for today. Itong nasa screen, ang ibig sabihin niyan ay see you again next time. Sabay-sabay nating sabihin ng 3 beses. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. Hanggang sa muli!